Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is I May from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 21 to 27, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate I May. Salamat po. Salamat sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading to, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Tandaan nyo palagi, ha? Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi po yung negative. It's a warning para may idea kayo kung ano yung mga bagay na pwede nyo maging alert kayo or mga ma-change of decision. Pero kung gusto niyo talaga na positive reading lang, ang gusto niyo makuha natin or madinig nyo is this channel is not for you. Diba? Nabubulo si ate. Hindi para sa inyo tong channel na ito. Tingnan muna natin. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na you want to recover or nandun yung point na para may mga bagay ka na iniisip, minumuni-muni or sinisiyasat. No? Nagsisiyasat ka maybe sa sarili mo, sa mga nasa paligid mo, or any situation in life, naghahanap ka ng mga bagay-bagay na maybe naghahanap ka ng mga katotohanan, paano gawin, ganito, ganun, how to success, parang nahandot ka sa point na yun. No? Nagkakaroon ng mga plano or handuin yung sitwasyon na parang may gusto kang gawin na isang sitwasyon, parang there's a creativity or decision making or planning na gusto mong gawin to your life, to success, no, sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo is may anak kayo, isa or dalawa, sa iba. Hando yung thinking about, maybe you are waiting for something or waiting for a success or you're waiting for someone, pwede rin ganun, to meet. And then also, yung iba sa inyo, magiging magnetic ka this time sa nakita ko dito kasi maraming tao ang magkakaroon ng suporta or magkakaroon ka ng connection sa mga tao sa paligid mo. Magiging magnetic ka. Pag-uusapan ka rin, hando din yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga getting together kasi it's December nga naman. Yan, magkakaroon ng mga getting together, may mga, sorry, nag-ano ko ng ilong ko Yan, mga siguro may mga close relationship, family unity reunion, thinking about something, no? Mga events, surprise parties, maybe may mga ganong sitwasyon, or may mga fun, happiness, enjoyment situation ako na nakikita sa'yo. Pwede rin na haharap ka sa maraming tao, or may mga pupuntahan ka na mataong lugar, pwedeng ganyan. Andun yung sitwasyon na you will become a center of attention sa nakikita ko sa iyo dito. Iba dito, maybe you have a travel or thinking about something travel. Malayo man yan o malapit for the 3 or to 4. Pwedeng ganon. Days, weeks, months man yan. Or maybe the next year, no? Andun yung thinking about something getting together. Pwede March, or the April, ganyan. May mga ganong plano sa iba. Or pwede rin na by the July. O mga July yan. Or months man yan, or days, or weeks man yan, sa iba sa inyo. May mga tao na nagkakaroon ng interest sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. You will become a center of attention. Marami makakakilala sa'yo, or mas lalo ka pang marirecognize this time, lalo na if you are in a social media, or networking, ganyan. Nandun yung fame, nandun yung pagkakakilanlan. Kung nasa trabaho ka naman, siyempre nahandun yung may mga bago kang gagawin or aaksyonan or mga bagong plano or mga bagong mangyayari sa iyo this time sa nakikita ko sa ito. Magkakaroon ng mga union, magkakaroon ng mga pagkakaisa, sitwasyon. May mga tao kang susuportahan or mga tao na to is they giving you a support behind your back sa nakikita ko sa iyo dito. Iniisip mo rin na you want to be stable and together when it comes to your loved ones or your family sa nakikita ko sa'yo dito. May mga well-wisher ako na nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo, may mga plano
may mga plano na i-move forward, or yung iba naman dito is need to progress to achieve the success na hinihintay mo, no? 24, 25, ano? Kakasunod talaga. 25, 24, 25, 26, nag-jumping lang and 28 and 32. Meron tayong Leo, Libra, Gemini, Capricorn, and Pisces. Dito is, ang nakikita ko sa inyo, mahilig talaga kayo. May iba mahilig sa coffee, parang ganun, no? O kaya magkakaroon kayo ng mga, yan, go out together with your loved ones, friends, yan, yung mga connection, baka mag-go out kayo, may mga coffee break, o kaya kakain sa labas, pwedeng ganun, ano. There's an emotions ako na nakikita sa iyo. Siguro iba sa inyo, magkakaroon ka ng mga reflection from the past. Pwede mga tao sa nakaraan, pwedeng a person who's connected sa iyo, ganyan. You are focusing now to your mga purpose in life or mga i-main concern mo this time. Handoon yung confidence, handun yung sigla sa nakikita ko sa dito kasi may mga commitment ako na nakikita sa iyo, no? Maaari magkakaroon ng mga commitment or partnership, magkakaroon ng mga dealing situation, or maybe you are thinking about something to deal with someone, no? Ang nakikita ko sa dito. Sa ibang aspeto ng buhay mo, magkakaroon ng mga delay. Hindi naman siya lahat it's success, pero may mga delay or madi-delay or may i-delay sa iba sa inyo. Maaari magkakaroon ka ng connection sa isang lalaki, pwede mga questioning or quarrel or quarrent or siya yung nakapagpapahatak sa'yo at nakapagpapaisip sa'yo in that emotions. Pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Baka siya yung na iisip mo or kung sino man yung lalaki na ito, no? And then also is yung iba sa inyo is meron kayong mga parang nire-research or mahilig ka lang talaga mag-research or may mga pinag-aaralan or pwede rin na parang parang there's a knowledge na kailangan mong makita or malaman, parang gano'n ang nakita ko. Or maybe yung connection mo na ito na makakausap mo, no? Pwedeng gano'n. Baka siya yung nagre-research or din, magko-connect sa sa'yo. Hindi ko alam yung what way eh. Pwedeng ikaw ito or siya. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga challenge ako na nakikita sa iyo this time. Pero ang sabi dito sa iba sa inyo, may mga promises, deal, commitment, or also there's a contract. Ako nakikita sa iba sa inyo. May mga tao or may tao, tulad ng sabi ko kanina, they giving you love and support, diba? Yun na nakikita ko sa iyo. Bakit kaya masyadong emotional ka, no? Dito. Mag-trust ka lang sa intuition mo, dito sa sitwasyon na. Parang may mga reflection from the past na mababalikan ka. Yun na nakikita ko dito. Siguro may mga iisip ka sa nakaraan. Okay. May mga papuri, no? Ibig sabihin, either ikaw ang pupuri sa kanila or someone is pupuri sa'yo. May pupurihin ka or may pupuri sa'yo. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Kung ano man pagpupuri yan, I don't know. Nasa iba-iba kasi kayo. Ganyan. Tingnan natin energy mo. Yung iba, parang you are thinking about something or keeping something. Parang may information ako nakikita dito sa sitwasyon mo. Siguro, you're searching for something, information sa isang sitwasyon na nadidelay sa'yo or need mo, may mga bagay ka na kailangan mong alamin. Yan ang sinasabi dito, no? Yun. Kailangan mong alamin mo. Tsaka yung mga kulang sa tulog, magtulog kayo, ha? Or iba is thinking about something, siguro how to transform something into your life, parang ganun. Parang may gusto kang baguhin, i-transform, ganyan. Energy. Or maybe thinking about to connect with someone.
in the past, pwedeng ganon. Or someone who connected sa'yo na may love, ganyan. Your energy. Your energy, sa nakikita ko sa'yo dito is, meron kang, okay, this week ang nakikita ko, there's a clarity or there's a decision making happen sa'yo na magiging devoted ka doon sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Pwedeng sa mga tao, pwedeng 2, 3, or 4, or 5 silang tao, pwedeng ganon. Or pwedeng with the person lang, 2 to 5 person, ganyan. Magkakaroon kayo ng mga pag-uusap or magkakaroon kayo ng mga connections nito, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may mga pag-aaralan daw kayo, ganyan. May mga pag-aaralan kayo ng mga bagay-bagay to take it action o aalamin, parang gano'n, aalamin. Yun. Parang may aalamin ka na gusto mong itama or parang gusto mong action or something correction. Parang gano'n ang nakikita ko. Pwedeng may tao na kokorekin mo or may tao na ikokorek ka or may sitwasyon na mangyayari this week na gusto mong itama. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, yan, magkakaroon kayo ng mga collaboration, ganyan, magkakaroon ng mga partnership, situation, pag-uusap, situation. Yan. It's more on decision making to make. Ganyan. Na focusan mo. Yan, baka magkakaroon ng mga union, ganyan. Confident naman yung energy mo dito sa nakikita ko kasi napaka very interesting mo with something this week, ganyan. Parang you're doing your best this week sa nakikita ko dito. Ano parating sa kanya? Okay. Tandaan niyo palagi, this is a vice versa. Okay. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, parating sa'yo, makaka-receive ka daw ng text message or connection, text message news or connection. Ikaw ang magte-text or ikaw ang makaka-receive nung sinabi ko. Either a part of the family, ako nakikita, mahandun din yung maybe is pag-worried, ako nakikita, siguro you're worrying dun sa tao na yon or siya yung nag-worried sa'yo, then kaya siya ko-connect. Pwedeng ganun Also, ang parating sa'yo, may babae nakakausap sa'yo. Hindi ko alam kung ito is mas bata sa'yo or in a same age, ganyan. Kasi iba dito bata to. Iba sa inyo, pwedeng ikaw itong ito. Ganyan, tapos siya ito. Pwedeng bata, pwedeng anak mo, kapatid mo, or mas bata sa'yo, ganyan. Nagkakaroon kayo ng pag-uusap. Also, parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo, may tao na maaring itong tao na to is hindi kayo nag-uusap o nawala yung connection nitong tao na to. Pwedeng this a person from the past, pwedeng gano'n, or dati mo kakilala, dati mo kababata, or dati mo connection, basta kung sino man siya. Merong tao na ko-connect sa'yo, na magsasalita, or pwede makaka-receive ka sa kanya ng communication or text message, kanya. Or pwedeng itong tao na to is bihira lang siyang magsalita pero magsasalita siya sa'yo. Or pwedeng ikaw ito, na may tao na palagi siyang want to be alone or maybe quiet yung tao na yun, tapos bigla mong kakausapin, pwedeng ganun. Vice versa tayo, ha? Yan ang parating sa iyo. Bakit may pag-isolate ka, no? Parang nandun ka sa point na parang nag-isolate or may mga mag-isolate ka sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng related ang family. Ganyan. Ano dapat niya iwasan? Iba dito may mga kayo lakad. Siguro thinking about something traveling. Pwedeng malayo man yan o malapit. Ganyan. Magkakaroon kayo ng mga ganon. Ano dapat iwasan?
pagod din, makakaramdam ka ng pagod. Alam mo yung kahit na pagod ka na, parang, ang nakikita ko, kahit pagod ka na, parang, hindi ka magrereklamo, parang magiging quiet ka lang in that part, pero, deep inside, parang napapagod ka na. Ayan, nandun ka sa point na yan. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob. Yung gumawa o magsalita ka o magdesisyon ka at mag-action ka ng isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na without purpose. Parang hindi sa point na parang nasabi mo lang, nag-decide ka lang, basta na lang, bahala na lang. No, hindi rin siya good, And then also, iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt when it comes sa mga gusto mong gawin, yung mga gusto mong i-pursue, ganyan, yung mga gusto mong aksyonan, yung mga gusto mong i-try, ganyan. Pero you need to be careful din sa mga salita mo, no? Sa mga pananalita mo, sa mga actions mo. Always think in advance or kailangan mong isipin talaga makakagood ba or hindi. Pag-ingatan mo talaga yung pagsasalita mo, no? Kasi pwedeng iyon is makasakit sa iba. Pwedeng sa'yo, it's okay yun, pero sa iba, hindi pala. Yun, pwede yun na maging isang cause yun sa'yo na magkaroon ng dissatisfactions in life. Kaya ingat ka na lang, no? Ingatan mo palagi. And also, iwasan mo rin yung lack of idea. Yung tulad na sabi ko, lack of idea, lack of clarity, or lack of focus ka. Yan ang sinasabi rin dito. Iwasan mo rin yung masyado ka maging exage in some aspect of your life. Ganyan. O yung mga tao, exage. Ganyan. Alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng exaggeration, di ba? And saka yung mga pagpapaliban. Yan, iwasan mo yon, no? Iwasan mo na sumuong sa isang sitwasyon na hindi mo alam at hindi mo, umiwas na hindi mo alam yung the fact ng sitwasyon na yon, no? Kahit sasabihin mo, no, medyo iwas-iwas ka para hindi rin mag-mess yung mga mangyayari or magkaroon ng mga gusot, no? Iwasan mo na lang din. Yung magkaroon ka ng mga misinformation situation, di ba? Sabi ko nga sa'yo, may mga kailangan ng magkaroon ka ng thinking or syncing information sa lahat ng aspeto ng buhay mo, di ba? Nabanggit ko yun sa una pa lang. Yun na kailangan mo, ha? Pag-isipan mo talagang maigi kasi pwede yun na, kasi minsan, no, may mga, hindi ko alam why, kasi may mga salita ka na pwedeng makasugat sa iba. Para sa'yo siguro okay yun. Pero sa iba, hindi. Pwedeng makasugat o makasakit talaga sa kanila. Kaya mag-ingat ka. No? Mag-ingat ka talaga. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, yung lack of control ka, iwasan mo yun, ha? Pamilya. Kamusta ang love ni Gemini? Parang hindi ako feeling well ngayon na. Feeling ko bigat ng pakaramdam ko. Nag-offer naman ako. Sabi, baka dahil sa offer. Kaya siguro para bumigat yung katawan ko. Okay, when it comes sa love, iba dito LDR yan, no? Okay. Kung kayo is single, ay, paluka. Meron ka daw makikilala. Meron kang makikilala by the internet na isang tao na, itong person na to parang stable siya. Yun. Stable siya, pero there's something hiding sa kanya. May tinatago siya. Kaya mag-ingat ka sa kanya, ha? Yan. Alamin mo muna kung sino itong tao na to bago ka, hindi porket kasi magaling siya magsalita, ha. Magaling siya, tsaka matalino siya, tsaka alam niya yung sasabihin niya. Hindi porket na magaling siya magsalita, magkakaroon ka na attraction sa kanya, pero may pagsisinungaling and hiding something itong tao na to. Mag-ingat ka talaga, as in.
as in, mag-ingat ka. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, sa mga yes, nagkaroon ng paghihiwalay, nagkaroon ng deep one, there's a battle situation happen to your life. Ang nakita ko kasi dito, may pagtataksil na ganap o nangyari. Nagkaroon ng attraction with someone. Pero ang nakita ko sa kanya is, this person is still in a frustration situation. Nagkakaroon siya ng self-imprisonment. Andun yung sitwasyon na nagkocontrol siya ng emotions niya. Pero, andun pa rin na nagkakaroon siya ng parang they spying you or andun yung sitwasyon na maaaring tinitingnan niya yung mga nakaraan o yung mga, if you have a social media, maaaring ganun sa iba sa inyo. Para, basta they spying you, still spying, and gusto niya pa rin magkaroon ng development itong relationship. May third party. Itong development na to. Kasal na ba to? Kasi parang hindi lang ikaw yung kausap niya eh. Marami siyang kausap. Hindi ka nag-iisa. Ito ba backstab? Bakit ginagawa niya to? Ganun. Ano siya pala? Itong tao na to parang ano siya, no? Hindi siya... Hindi ko alam kung friendly itong tao na to or gusto niya lang talaga na parang gusto niya kasi na parang center siya ng attention. Parang ganun. Parang hindi ko alam kung uhaw ba siya sa attention or mahilig talaga siya makapag-usap, na gusto niya talaga ng maraming connection. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun. Pero may pagsisinungaling sa kanya. Kaya hindi ka nag-iisa. Ganyan. Sa mga nagkahiwalay ito Pero nasa sa inyo na yun. Kung gusto mo kumonek dito, uli. Kung kayo naman is in relationship, masaya naman kayo sa nakikita ko. Maaaring may mga lakad nga kayo no? Yan. May mga lakad kayo. Yun nga lang siguro sometimes talaga nagkakaroon ng hindi magandang pag-uusap or may mga disappointment, no? May kakaroon ng mga struggle dito sa relationship na ito, sa nakikita ko dito. Yun, ang nakikita ko. Yung isa kasi sa inyo, ang nakikita ko to, nagkakaroon ng pagkocontrol ng emotions. No? Anak, gumenne. Nagkakaroon ng controlling of emotions. Siguro hando na lang yung isa sa inyo is kahit na parang nasasaktan siya, hinahide na lang niya yun, hindi na lang niya pinapakita sa iyo, may mga bagay na kahit gusto niya sabihin, hindi niya sinasabi sa iyo. Yun ang nakikita ko dito Sa mga walang third party to. Pero sa mga may third party, itong tao na to, hindi ka naman nag-iisa dito sa sitwasyon. Kasi ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng attraction with someone. Yun, ang nakikita ko dito. Maring yun yung hindi niya nasasabi sa'yo, no? Kasi may pagsisinungaling din dito sa sitwasyon. Iba dito may unfinished business itong tao na to. Pwede ikaw to or vice versa. May unfinished business daw to. Hindi ko alam why, pero siguro sa nagkahiwalay din gano'n, may unfinished business siya. Sa mga magkarelasyon din, may unfinished business to. Unfinished business pa sa kanya to Kaya din sa nagkahiwalay, parang nagkocontrol siya ng emotion, pero nagmamatsyag. No? Or nag-spy. Kaya, trust your intuition. Sa mga magkakarelasyon na walang third party, siguro mas maganda mag-usap kayo maigi. No? Kung ano yung, kasi mahirap kasi yung yung, kahit may nararamdamang pain yung isa, tapos yung isa hindi niya alam, di ba? Paano kayo tatagal? Dapat be open. Pag sinabi mong nasasaktan ka, ayaw mo ng ganito, sabihin mo. Para hindi kayo, para mas tumagal kayo. Di ba? Nag-advise pa ako, pero walay naman din, no? Tingnan natin, your money. Kasi may mga gift wand ako nakikita sa isa sa inyo Your money. Money niya po. Ganun. Bumaksak pa uli. Saan ka doon?
Okay, when it comes sa money mo, control your money ha, Gemini. Kasi dito tumatapon yung pera mo. Sa nakikita ko sa dito. Hoping hindi hindi ka maging mag-regret sa mga ginagawa mo na paggastos sa pera mo. Hoping ha. Pero dito kasi baka mag-regret ka. May mga hindi magandang outcome na pwedeng maganap o mangyari sa pera mo is this is a stuck or this a trap situation. Pwede rin kasi na sakto lang yung meron ka ngayon or nandun yung iba is um, mapang-akit yung iyong mga mata. Maaring may mga gastos na mangyayari o magaganap, pwedeng ganun. Kasi nagdi-drain yung money mo, no? Hoping hindi masagad, no? Pero ingat na lang din. Sa iba sa inyo, maaring nahandito yung sitwasyon na may mga kailangan pang bayaran, pwedeng ganun, o may mga kailangan pang unpaid situation, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Yan, baka magkaroon ka na ng problema. Ingatan mo na lang, no? Yan, medyo ka na lang, wag ka masyadong maakit or wag ka masyadong um, makontrol ng iyong emotions pagdating sa pera. Baka at the end talaga is hindi hindi maging maganda yung outcome. Kasi dito may mga plano, may mga hindi nakaplano na sitwasyon na pwedeng nabibili mo, nagagawa mo, na nalalabas mo yung pera mo, pwedeng gano'n. It's more on frustration. Ako nakikita sa'yo dito. Baka magka-frustrate ka. Hindi ko alam why, pero mag-ipon-ipon ka, no? Dito. Sa iba sa inyo, hindi kasi maganda yung money. Ganyan. Nalala ko planning or frustration. Ako na nakikita sa'yo. Ganyan. Alam mo, may mangyayari dito. There's a moving home. Hindi ko alam why. Pero, sa iba lang, hindi naman lahat. Another message. Either may tao na lilipat or wag mo move home. Pwedeng ganun. Kung sino man siya. Hindi ko alam kung sino, pero may ganun ako nakikita. Or iniisip mo na sana is ganito, ganyan, ganun. No? Na, iniisip mo, sana lumipat kami, sana lumipat ako, ganyan, ganyan, ganun. Sa iba ganun. Advice. Ano ba yun? Namumuro ka sa devil Natatawa ako sa barahab. Ano ba yan, ate? Ako din nga eh. Okay. Okay. Yung iba dito, yung iba sa inyo, siguro naninigarilyo kayo. Minsan naninigarilyo, minsan hindi, naninigarilyo hindi. Or someone. No, yun na nakikita ko dito. Tapos siguro minsan gusto mo uminom, ganyan. Hindi, inom, hindi. Iba dito parang tinatry niya yung best niya para huminto. Maaaring magnigarilyo, magtabako, ganyan. Or uminom. O baka naman kaya ako nakikita yun kasi dahil December, di ba? May mga party-party, no? Kaya nakita ko yung mga inom-inom. Okay, when it comes sa advice, yung iba kasi you're illusioning something, maaaring magkakaroon kayo ng choices or nahandun yung mga decision making happen into your life. Basta tatandaan mo daw palagi na trust your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. Ang sinasabi dito, pag-isipan mo maigi. And then, syempre, freedom yourself in a situation na alam mo na mismong ikaw, no, is malalaglag doon in a dark place, ganyan. Kailangan mo rin na maghigpit or need mong maghigpit, ganyan. And syempre is may mga sitwasyon na kailangan mo i-release yung iyong limiting beliefs and also reclaim your power, yung sinasabi dito, and restoring your control sa mga bagay-bagay. Halimbawa, sa mga paggasto, sa pag-inom, sa paninigarilyo, if you have a bad habit, o kaya is yung mga
Yung mga hindi man kayo in that situation, yung mga kontrolin mo yung sarili mo. Pwedeng halimbawa dito sa warning natin ay dito sa ano, mga dapat iwasan, di ba? Kontrolin mo din minsan yung sarili mo. Ganyan. Kumbaga hando sa point na pag-isipan mo talagang maigi. Kung dapat ba o nararapat ba, makakatulong ba, hindi. No? Yun na nakita. Finished the unfinished situation na sinasabi dito. Ang galing o, dalawa o word. Ang galing. May travel kayo? May travel ata iba dito. Iba dito may ko-connect sa'yo. Mm. May ko-connect sa inyo na tao na malapit sa'yo. Pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kaibigan mo. Pwedeng iba dito is a past person. Ako nakikita. Magkakaroon ka ng connection. Either siyang ko-connect sa'yo or ikaw ang ko-connect. Yan. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito meron kayo mga mamimiss or maybe you are reminiscing the past situation into your life. Siyempre, dito sa advice, no, be independent. Ang sinasabi dito, kumbaga, i-release mo yung sarili mo into an illusion. Sabay ganun eh. Yun ang nakikita ko dito. Pag-isipan at pag-aralan at siyasatin ang mga bagay-bagay. Yun. And ingat ka daw, ano? Yan, ingat ka. Kailangan mo daw ng caution in some aspect of your life, kung saang aspeto na, basta lahat naman tao kailangan ng caution eh, di ba? Kailangan mag-ingat. Pero mag-ingat ka raw. Yun ang sabi dito. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Arigato namaste, God bless.